Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado nang abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-11 na episode na 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 7. Exodus chapter 20 verse 14, ang sabi po, "Thou shalt not commit adultery." Huwag kang mangangalunya. Una muna alamin natin mga kapatid ano po yung pagkakaiba ng pangangalunya at pakikiapid. Marami po kasi may mga taong nalilito dito. O kung hindi man nalilito, akala nila ay parehong-pareho lang ang dalawang bagay po na ito. Well, almost the same naman po talaga sila. May kaunting pagkakaiba lang na matatalakay din po natin ngayon. Dito po sa Exodus chapter 20 verse 14, ang binanggit po o ginamit na word or term ay pangangalunya. Ano bang pinagkaiba? Sa English po, ang pangangalunya ay yun nga pong tinatawag na adultery. Ang pakikiapid naman po ay fornication. Doon po muna tayo sa fornication o pakikiapid. Ang kasalanan pong ito ay tumutukoy sa pagsasama ng dalawang tao na hindi kasal o hindi pa kasal. Meaning, wala naman silang ibang asawa. Single sila pareho pero hindi pa rin sila kasal sa isa't isa, and yet they are already performing sexual activities or having sexual intercourse with one another, which is also against the law of the Lord. Dahil po ang sex ay isang regalo mula sa Diyos na dapat ginagawa lang o ginagamit lang ng dalawang tao na pinag-isa na ng Diyos. Dahil para sa kanila yung regalo na yun, dalawang taong nangako at tumanggap na ng basbas sa harapan ng Panginoon. At sa pamamagitan nga po ito ng tinatawag nating kasal or marriage. So malinaw po, ang pakikiapid or fornication ay pagsasama ng dalawang taong hindi kasal o hindi pa kasal. At ito po ay isang kasalanan. Ano naman po yung pangangalunya or adultery? Ito naman po ay ang pagsasama o pagkakaroon ng sexual relation ng dalawang taong may ibang asawa o kasal sa ibang babae o ibang lalaki. Halimbawa, ang isang tao may asawa, nakisama o nagkaroon siya ng sexual relation sa isang taong may asawa na din, or kahit yung other person na involved ay walang asawa pero dahil siya o ang isa sa kanila ay married na, it is considered adultery or pangangalunya. So basically, ang pinagkaiba po ng dalawang ito, fornication ay pagsasama ng dalawang taong hindi pa kasal, yun po yung pakikiapid. On the other hand, adultery naman po ay pagsasama ng dalawang taong may ibang asawa. Ito naman po yung tinatawag na pangangalunya. Ngayon po pag-usapan naman natin how important this commandment is. Bakit po mahalaga ang utos ng Diyos laban sa bagay pong ito? Unang-una na nga po dyan is because of the sacredness of marriage, yung pagiging sagrado, yung kabanalan ng kasal. Dahil panunumpa po ito pangangako, hindi lang sa harap ng mga tao, kung hindi pangangako sa harapan ng Diyos o sa Diyos mismo. And sex po is a gift, katulad nga po ng nabanggit natin kanina. Okay po? It is a gift para sa dalawang tao na nanumpa na sa harapan ng Diyos. May basbas na ng Panginoon. Dalawang tao na pinag-isa na ng Diyos. Meaning, kung hindi pa kayo pinag-iisa ng Diyos, hindi pa kayo kasal, o kung kasal kayo sa ibang tao, ang regalong ito ng Diyos ay hindi para sa inyo. Hindi ito para sa iyo at sa taong hindi mo naman asawa. Ngayon, kung ang bagay pong ito ay gagamitin natin, hindi naman para sa atin, may kukonsider din po pala natin itong pagnanakaw. Isipin po natin, inireregalo yan ng Diyos sa dalawang taong mag-asawa. Hindi kayo mag-asawa, ginamit nyo. Lumalabas na parang ninakaw lang natin yan sa Diyos. Hindi naman sa'yo binigay Bakit mo ginamit o bakit mo kinuha? Nagets po ba natin? At tandaan po natin mga kapatid, lagi nating sinasabi to hindi porket masaya, hindi porket sinasabi nating wala tayong inaapakang ibang tao, wala tayong niloloko, dinadaya o sinasaktan, ay tama nang gawin ng isang bagay. We must live according to the will of the one who created us. Kung hindi yan ang will ng Diyos, kung hindi niya kalooban yan, huwag mo sasabihin wala ka namang sinasaktan o niloloko. Una sa lahat, sinasaktan natin ang Diyos kung lumalabag tayo sa utos at kalooban niya. Pangalawa, niloloko natin ang ating sarili kung iniisip nating okay lang yon at hindi yon kasalanan.
A sin is a sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Kahit gaano pa yan kasaya para sa tao, pag mali yan para sa Diyos, hindi yan magiging tama just because you based it sa nararamdaman mo na masaya ka. Alam niyo po, nasisiyahan din ang mga magnanakaw kapag nagiging successful ang pagnanakaw nila. Kahit pa sabihin natin na maliit lang yung ninakaw niya, wala namang naapektuhan, o mayaman naman yung ninakawan niya, kasalanan pa rin yun. At kung nagiging masaya siya doon, it doesn't matter, kasalanan pa rin yun. Ganun din po, nasisiyahan din, nasasarapan din ng mga rapists during the time that they are doing it. But it doesn't make it right. Parang ganun lang din po yan mga kapatid. Hindi porket masaya, hindi porket masarap ay tama. Sabi nga nila, di ba, YOLO, you only live once. Dito po sa mundong ito, isang beses lang tayo mabubuhay. O itinakda tayong mamatay sa mundo pong ito. Kaya ba magpapakasaya ka na lang kahit mali na yung ginagawa mo? No, you only live once, exactly. So we better live it wisely. At wala nang mas mainam o mas wise pang paraan ng pamumuhay kung hindi ang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Pamumuhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Pamumuhay na naka-align doon sa purpose ng Diyos na lumikha sa iyo. Isa pa po, yung mga nagsasamang parehong lalaki o parehong babae. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. At pinupush pa nila na gawing legal ang same-sex marriage. Why? May nakausap po ako noon ang sabi, iyon daw po ay para hindi maging kasalanan ang pagsasama nila sa harapan ng Diyos, kaya sila magpapakasal. Sabi ko sa kanya, ginawa ng Diyos ang kasal para sa isang lalaki at isang babae. Kung sasabihin ng tao na magpapakasal sila para malugod ang Diyos sa kanilang pagsasama, pareho naman silang lalaki o pareho naman silang babae, kung saan hindi naman para doon ang kasal na utos ng Diyos. How can we glorify God that way? Para kang inutusan ng Diyos na gawin ang isang bagay at sinabi mong, Lord, susunod ako pero sa paraan ko at hindi sa paraan mo. Nasaan ang pagsunod doon? Sarili lang ng tao ang sinusunod niya kapag ganon, kapatid, at hindi ang Diyos. Huwag natin gamitin ang mabuting bagay na bigay ng Diyos at sabihing mabuti ang ginagawa natin dahil galing yun sa Panginoon kung ginagamit naman natin yun against His will. Hayaan natin buksan ng Diyos, mga kapatid, ang ating pangunawa sa mga bagay na mali at mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Hanggat tayo nabubuhay, meron tayong pagkakataon. Huwag natin sayangin yun. Itama natin, mga kapatid. Huwag tayong manatili sa pagkakasala. At sinasabi po natin ito, hindi dahil ayaw natin maging masaya ang ibang tao, but because we love them. Tulad ng Diyos na nagutos nito. Alalahanin natin palagi, mga kapatid. Walang iniutos ang Diyos na ikapapahamak ng tao. Anumang utos na bigay ng Diyos, ito is para sa ikaliligtas natin o ng ating kapwa. At ang ating Diyos na nagutos nito ay tapat at mabuti. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon. Ito na yung tamang panahon. At wag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung mayroon po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan nyo po naririnig ito ngayon. Sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages. At sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyo pong mga prayer request. Mga kapatid, masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.